kahit kikita siya kung tatanggapin niya yung kaso, mas maganda ata meron tayong konting counseling muna. Because God's design is for people to also enjoy the blessings of life, not to Yes. suffer. Congratulations, bro Gary, Pastor Gary, and bro Fred Mison. Congratulations. Keep up the good work. I wish to express my warmest congratulations to Attorney Fred and Pastor Gary. Would like to congratulate Attorney Fred at ang aking kambal, Pastor Gary Galvez. Congratulations sa inyong lodge. Oh, game na naman. Game na Game naman. na, game na. Hindi pa. Hindi pa. Game na? Game na to, di ba? Okay. Alright, 5, 6, 7, 8, di ba? Welcome to Usapang LOL! Magandang mapagpalang araw po sa inyo lahat. Once again, kasama ko ang pinakagwapo, kumikinang na abogado ng Pilipinas, man of the law, Attorney FM. At kasama natin ngayong araw, a pleasant God morning, evening, and afternoon. Ang batikan, ang makisig, magulo at masaya na man of God, si Pas G. Ang hirap talaga pag abogado. Iniingatan ang kanyang sinasabi. Kailangan naman talaga. Pero tungkol sa mga usapang law of the land, saka law of the Lord, alam mo kasi kami, Pas G, bilang abogado, pinag-aralan namin yung law of the land. Ilang taong kayo nag-aral? 4 na taon dito sa Pilipinas. Sa ibang bansa, mga 3 taon. Ibig sabihin, 7 years. Oo. Grabe. Sa iba. Sa ibang bansa, 4 na taon lang. Dito sa Pilipinas, 8. 4 na pre-law, 4 na law proper. Yung pagiging pastor naman ba? Dalawang klase naman sa amin. Okay. Merong pastor, meron ding impostor. Okay. Anong pinagkaiba ng dalawa? Okay. Yung mga ibang pastor, pa-amen, amen, pa-hali-hallelujah, palakpakan natin ng Diyos. Aha. Pero wala namang laman. So, ngayon, nire-require talaga natin to rightly divide the word. Okay. Diba? Dapat diligent din tayo sa pag-aaral. Kaya yung mga katulad namin, tiniyak ng aming mga senior pastor o bishop namin na pag-aralan din kami. Like 2 years of theological school. Yun ang Yan. pinaka-basic, 2 years of Yes, theology. BS Theology. Yes. So, meron din, pwede bang humaba yun? Pwede pa, masteral naman, which I'm now on my way to taking my master's in theology. So, after 2 years ng theology, ikaw ay pastor. Kapag nag-masters ka, magiging super pastor? Magiging PhD. Magiging unbelievable pastor na ako. Hindi, ang mahalaga kasi, yung pagtuturo ng salita ng Diyos ay hindi biro-biro. Katulad din ng pagtuturo ng inyong saligang batas. Yes. Yung sa law of the land naman kasi, the moment we finish the pre-law, law proper, kukuha pa kami ng bar exam. Para na sa ganun, makakuha kami ng license to practice law. Sa pagiging pastor, meron din ba kayong parang exam tapos meron pang ano? Actually, malaki yung exam namin. Kasi nakabase yung buhay namin sa examination na yan. Hindi katulad ninyo na pag gumraduate, may certificate ka, you graduated. Kami, hindi lang para maging pastor. Ang tanong, yung buhay mo ba naaayon sa pagiging pastor? Oh, pero meron bang exam yan na ginagawa? Yes, meron. Meron din. Meron kaming thesis na ginagawa. Lahat kompleto din kami sa Meron din bumabaksak. Marami bumabagsak. Oo. Actually, pagka nagkaroon nga ng rapture, baka magulat kayo, mga pastor na kilala mo, wala doon. Hindi, kasi base sa mga statistics ng Supreme Court, Oo. isa sa mga pinakamababang bar passing percentage, mga 11%. In recent years, pinakamataas naman, 72% of the entire batch taking that law exam, nagiging abogado. May tanong ako, kailan mo naumpisahan yung desire mo na maging lawyer? Medyo matagal-tagal na yun ng konti, Pasji. Pero Bata ka pa? Hindi naman. Alam mo naman, ako ay dating sundalo, pero meron kasi akong mga kamag-anak na abogado. Doon ko nakakita yung inspiration for me to be a lawyer. Grabe. At saka ang focus ko talaga when I decided to become a lawyer was really to become a professor. Teacher talaga, kasi tatay ko teacher, mother ko teacher, mga kapatid ko at one point naging teacher. So ako,
teacher pa rin. Grabe. Sa akin, iba naman ang nangyari sa akin. Mm. Mabigat yung naging choice ko. Imbis na mag-artista, nagpastor na lang ako. Bakit ka nagpastor ka na lang? Walang tumanggap? Sa pag-aartista ko. Hindi, pero ngayon, Pasi, ang levity aside, ang nagbabagang balita kasi ngayon sa Republika ng Pilipinas, merong gustong baguhin. Yan! Nabalitaan ko Yung yan. tinatawag nating fundamental law of the land. Tan tan tan. Tanina na tan tan. Cha-cha-cha! Chara-cha-cha-cha-cha! Yung ba tinutukoy mo? Yun na nga yun. Alam mo, aminin ko nung una ko narinig yan, yung cha-cha-cha-cha na yan. Kala ko tungkol sa sayaw yan. Kaya nga yung cha-cha na yan, it's short for charter change. Charter change, So alam mga natin yung kaibigan. Yan. change, ibig sabihin, alam ka ba, ano ibig sabihin ng change? Pagbabago. Pagbabago. Pag sinabing charter naman, ito yung, kumbaga, pinaka-basic na document. Karta. Karta. Yes. Na ito yung basihan bakit tayo may Republika ng Pilipinas. So pag sinabing Magna Carta, anong ibig sabihin nun? Malaking karta. Magnum, ha? Magna, malaki, di ba? Hindi, but kaya ngayon, historically, pag-usapan natin yung Constitution, Pero bakit ba parang nagkakagulo mga tao dyan? hindi kasi marami sa atin na hindi masyadong alam. Oo, ignorante. Hindi napagsabihan na, sandali, hindi naman lahat ng pagbabago masama. Kung Yeah. tutusin, maganda pa nga dapat. Bakit? Because you always change for the better. No one wants to change for the worse. Yeah, pero ganun sabi mo dati, ignorance excuses no one from the law. So, hindi ibig sabihin na hindi mo alam, papayag kang hindi mo alam. So, Correct. tara na at alamin natin ngayon, ano nga ba itong charter change na ito? Take it away. Hindi, sa ating saligang batas, para sa ating mga tagapakinig, English of Saligang Batas is Constitution. Supreme. Mali pa ako. Supreme law of the land. Supreme law of the Basic land. law. Yan. Basic law. Yung sinasabing saligang, ibig sabihin supreme. So, ginawa na yan dati, nung tayo ay naging independent sa Spain, yung Malolos Constitution, nagkaroon tayo ng Constitution nung panahon ng mga Amerikano. So, nagbabago talaga siya. 1935, nagbabago. Nagkaroon tayo ng isa pang Constitution nung, even nung panahon ng Hapon, very brief, nagkaroon. Tapos nagkaroon tayo ng 1973 Constitution. So, going back dun sa dati mong shinare, dati meron tayong kustumbre. Tama ba? Yes. Ethical practices. Yes. But they were never constitution. Correct. So Until ngayon, that time na naging constitution siya. until such time na naging independent na yung Republika ng Pilipinas, yung mga tao doon decided, let's make a supreme law of the land to govern all of us. So, nagkaroon na ng government Yes. that will govern through this constitution. Kaya ano ba linalaman ng Constitution natin? Nandoon yung mga Judicial Department, Executive Department, Bill of Rights, and yung nagbabaga ngayong na-issue is yung amendments. Amendments. Oo. Ang Tagalog ay pagbabago o babaguhin, idadagdag, ibabawas. Ganun ba yung amendment? Yes. Basta iibahin. Iibahin, yung amend. Pwedeng tagdagan, pwedeng bawasan, pwedeng palitan. Eh, paano naman yung sinabing, I wanna make amends? Paano yun? Ay, iba naman yon. Iba na, pero yung root word na amend. Yes, yes. So, basically, there are three ways. Okay. No? Pwedeng gawin ng Constitutional Commission. Constitutional Commission. Yun ang ginawa. Meaning pagkakakitaan yung konstitusyon. Hindi naman. Hindi naman. Ito yung commission na lumalabas na ginagawa, no, na there are certain select representatives. Okay. Kaya meron tayong con representative. Yun, Constitutional Commission. Okay, next. Representative. Yan, lumalabas, they meet and then discuss na ito, i-agree natin na ito yung ilalagay natin sa Constitution. Wow, okay. Tanongin mo sa akin, sino yung mga members Sino yung mga members ng CONCON? nung nakaraan CONCON, itong gumawa na 1987. Kilala mo si Father Bernas. Heard of him. Kilala mo si Lino Broca. Yes. Kilala mo si Eli Galam. Kaklase ko sa PMA yun. Talaga? Kasama siya sa Constitutional Commission. Wow. So it presupposes na yung Constitutional Commission represents all kinds of people from all kinds of professions. Right. So, yun ang First one. One way, The other way is Congress itself. So, Constitutional Commission, now the Congress. Okay. Yung Congress naman, kasi sila naman elected representatives. Yes.
ng bawat legislative district. Pero ilan lang sila? 12. Hindi, iba, 12 ang ating Ay, no, sorry. senator. Senatorial. Mga 200 Congress, mga 200 plus. 200 plus. So, ganun din sila. So, there's certain fraction, I think 3/4 of the members of Congress can directly make changes in our Constitution. Directly make changes. Ah. Siyempre, pinagbobotohan naman yan. Yes. So, meron tayong CONCON, Con, meron tayong Congress, Congress. lahat may con, ha? Tapos ito, yung People's Initiative. By direct participation ng mga tao. At yan ngayon ang nakakagulo sa ngayon. Yun. Yung kumukuha ng mga signatures. At nakikinabang sa pagpirma sa signature. Yun ang mga balita lumalabas. Hindi, tsaka naka-video, nakita ko rin. Ganun ba? So, anyway. So, these are all allowable ways of changing The Constitution. the Constitution. So bakit umaalma tayo? Yun ang tanong ko. Bakit marami worried na bakit kailangan palitan? Bakit ganun? Hindi yan. Kasi, through the times, Oo. meron ibang, let's say, batas na hindi na angkop sa generation, sa lipunan. Oo. So, para bang ina-update. Kumaga sa cellphone, Upgrade. volume 2.0, 3.0. Okay. Kaya yung sa atin, nagkaroon tayo ng, some would say 5, some would say 6 constitutions na sa ating Republika ng Pilipinas. Changes. Sa Amerika, there's only one constitution. There's only one. Only one. Tama. 1776. Pero, nakarami na rin silang amendments. So, iba-ibang klaseng style how to change So a pwede constitution. palang baguhin talaga ang Constitution. Yes. It's just the manner of doing it siguro. Correct. At ngayon, yung manner na nangyari sa ating bansa, Hindi masyadong napaliwanag kasi kaya marami dyan nagbabatikos kaagad without really going through the, the intent. So parang the issues. federalismo. Oh, Marami ganun din. ayaw nun kasi hindi nila intindihan yung federalism. Tama ba? Yes. May maganda akong tanong sa mga nanonood. Di ba? Ito, nabasa ko ngayon sa caller natin. No? Ano ang pinagkaiba ng Republic of the Philippines? Yung word na Republika sa isa naman, demokrasya ng Pilipinas. Ano pinagkaiba ng Republic sa Democratic? Ang Republika ng Pilipinas, that's a form of government. A form of government. Oh. So, doon sa demokrasya ng Pilipinas, that is a way of life. If you're living in a democracy, so you have so many freedoms. So, Yung saan papasok dun yung Constitution? Yung Constitution ngayon, sila ang nagsasabi ngayon that the Philippines will be governed by a Republican style of government. Wow, ganun pala yun. Nakalagay yun. No? See, katulad yan. Kaka-explain lang sa atin. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin masyadong naintindihan. Pero pagdating naman sa law of the Lord, Yes. ano ba yung, is it possible? Kasi sa Constitution, nagbabago-bago yan. And syempre, it's the will of the people. It's the expression of the people. Right. Ang pagdating ba dun sa Biblia, pwede rin ba magbago yan? Well, actually, pag pinag-usapan natin yung pagbabago, una, pag binangga mo kasi yung Deuteronomy 5 sa Exodus 20, identical pa rin yung Ten Commandments. Pero pagdating sa Exodus 34, na sinabi, indelibly i-inscribe yung tablet sa puso, di ba? Magbabago naman yung parang expression o interpretasyon niya. Which Okay. also happens in time. So, from the Old Testament, nagbago ngayon yung interpretasyon o how we approach it because Jesus came not to abolish that law, but to fulfill the law, kaya maraming lalong naguluhan. Anong susundin ba namin? Yung Mosaic law o itong tinuturo sa amin ni Jesus? Okay. Samantalang ang kinukot naman ni Jesus is still that particular law. So, Nagkaiba lang ng presentation. So, walang pagbabago pero nagkaroon lang ng ibang interpretasyon dahil sa pagbabago ng mundo. Just as God never changed, the Bible also never changed. It's just the process and the way it was being presented. Can I give an example? Sige, please. Alright. Thou shall not commit murder sa Old Testament. Anong numero yan sa Ten Commandments natin? Mahirap na sagot yan. Teka muna, nandun na ako sa frame of thinking ko. Sorry. Okay? Tapos, pagdating mo naman sa New Testament, anong sinabi ni Jesus? Pag pinag-isipan mo ng pangit yung tao, you already committed murder. Thou shall not be adulterous. Okay. Diba? Yung dati mong buhay? O, diba? Oh. Tapos, pagdating dito, tignan mo lang ng malaswa, you already committed adultery. Okay.
So, did the principle change? No. No. But the presentation changed? Yes. Kaya ang ginawa ni Jesus, He just made it simplified. Diba? From the 10 na hindi natin, from the sins of commission and omission, sabi niya na lang, 2, greatest commandment of all. Diba? Ano yung sabi niya? Love the Lord. And then, love others. Kasi Yes, kapag nagawa mo yung dalawang yon, lahat follows. So, may nabago ba? Dapat wala. Wala naman nabago at kahit kailan, mga kaibigan, kapatid, lahat ng nakikinig, kahit kailan, hindi nagbabago ang Diyos, hindi nagbabago ang Biblia, ang salita ng Diyos, ang utos ng Diyos, ay hindi nagbabago because God is the same God yesterday, today, and tomorrow. Idagdag ko lang, Pastor. Kaya pag sinabi mo na hindi nagbago, nag-iba lang yung presentasyon. Kasi for instance, sa 10 Commandments, sabi mo, thou shalt not kill, thou shalt not steal, honor your father and mother. Eh, kumbaga, na-summarize na yun sa pagsasalita dun sa 2 Commandments. Yes. Na, love one another. At saka tanongin mo, ba't ba na-establish yung law na yan? Diba? Which law yung itong 10? Sabi mo kanina, the Constitution was designed to be governing. Yes. Tama ba? Yes. So, by the people. That's right. So the Bible was also designed that commandments to also govern people. Remember, sa unang episode, yung mga rebellious people, remember? Matitigas ang ulo. And they think that by doing the law, it will give them eternal salvation. Oo. Kaya ginawa, by the grace of the Lord, He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him, whosoever means kahit sino. Tama ba? Diba? Will not perish but have eternal life. So, hindi na nakabase sa konstitusyon, hindi na nakabase sa commandments ang kaligtasan ko, kundi sa tanging pananampalataya to the only mediator. Diba? Galing. Pero tanong ko ganito. Sabi mo, whoever believes in Him Yes. shall have eternal life. Di ibig sabihin, pwede na akong hindi mag-obey? Pwede na ba ako na hindi ko na pakinggan yung mga sinasabi doon sa Biblia? Kasi maniniwala lang ako, saved na pala ako. Yung magandang tanong yan. Oo. Kasi may process naman talaga ang isang transformation ng isang tao. Okay. 'Di ba? From genuine repentance. Pag sinabing repent, you turned your ways. Pagbabago. Yes. Change na naman yan. That's right. So parang cha-cha. True change, true repentance is evident. Why? Because of your lifestyle. Kaya ang tunay na tumanggap at naniniwala sa Panginoon, namumuhay ayon sa Panginoon. So ang tawag doon, tacha. Tacha. Bakit? Bakit tacha? Kasi hindi charter change, tao change. Wow. Alam mo, nakaka-amazed Pwede, ang mga pwede. abogado ngayon. Sabihin na naman mga daddy jokes mo. Tatacha. Arira, tatacha. So, yung pagbabago ng tao naman, pag sinabing repentance kasi, parang for some people, it's too biblical for a word na hindi nila maintindihan. Yes. Gaya ng pag sinabi natin dun sa Constitution, yung federalism, parang ang hirap intindihin. Tanggapin. Ang hirap intindihin. Ano bang ibig sabihin talaga ng repentance? Repentance is a 180 degrees turnaround. Hindi 360? Bumalik ka sa dati mo. Okay. Di ba? Ah. Pag sinabi nating repent, di ba? Repent and believe, repent and turn to God. Ibig sabihin nun, tatalikuran. Sabi mo nga tatalikuran. Tatalikuran. Yeah, kasi tatcha, di ba? Tatalikuran mo yung dati mong pamumuhay. Okay. At tatalikuran mo yon para humarap ka sa panibagong buhay na may Panginoon. Kasi dati, ang Panginoon mo, sarili mo. Yung mundo. Yes. Yun So, yun. sa iyong karanasan, kailan dumating sa buhay mo yung tacha? Alam mo, sa totoo lang, may kanya-kanya tayong storya sa linya ng Panginoon, sa Yes, will ng Panginoon. yes. Ako, my real repentance came when I was 40 years old. So, Adi, 40 na ako noon. Last year lang yun. Hindi, mga 3 years ago. No, so, ibig sabihin nun, in as much I wanted to change, in as much I wanted to prove to people that I was changing, the truth was I was not because I never understood the word change. Kaya nga sa akin mahalaga tong topic natin kasi bakit ba tayo opposite sa change? We don't change for worse, we change for the better. Tapos sabi ng Bible, magpasakop sa authority. Ngayon itong authority gustong baguhin ang konstitusyon.
Tama? Eh di syempre magagalit Oh, ka. sino naman ang nagre-react? People's initiative. So ngayon you have authority and you have people. Tama, mali? Tama. So ito ngayon yung issue natin. So are we practicing the biblical ways? Or are we fighting for our rights? Kasi ang tanong, ano bang pamantayan talagang susundin natin? Law of the land o law of the Lord? Yun ang magandang tanong talaga. Samantalang sa Isaiah 43, anong sinabi doon, no? Sinabi, don't remember the former things. Kalimutan mo na. Diba? Kasi bakit? Behold, I'm doing something new. So, does God allow change? Of course. Yes. The moment of Noah, nagkaroon ba ng change? Malaki. The moment ni Abraham, nagkaroon ng change. Malaki. Sa moment ni Daniel, Malaki. the moment ni David, the moment ni Jesus, they're always changing. It's just a matter for me, my own opinion. It's just a matter of attitude. So, pagbabago yan sa law of the land kasi they will have to evolve, right? Pero ang tanong ko, meron bang parte ng law of the land, ng law of the Lord, na hindi nagbabago? Meron. At itong tinatawag na sovereignty of God. Yes. Ano man ang gusto niyo sabihin at gawin, bahala ka. Pero sa amin, who understands who God is in our life, who is sovereign in our life, the sovereignty of God never change. Siya pa rin ang Diyos ng buhay namin. In the same way that, let's say, the books in the Bible were inspired by God. Right. And God breathed. Because He is a sovereign power. Yung sa Constitution naman kasi natin, it says that sovereignty resides in the people. Right. Kaya nga, it's also the people, technically, That who- makes the changes. Yes. Exactly my point. Ako may tanong ako ngayon sa inyo at sa inyong mga nanonood. Okay? Sino ba ang nag-elect sa mga nagbabalak baguhin yan? Di ba people? Of course. So ngayon, inelect nyo yan sa tiwala na may maganda silang gagawin. Dapat lang. So bakit nyo pag-iisipan na yung hinalal ninyo ay walang gagawing tama sa pagbabagong yan? Kaya nga yun ang dapat ipaliwanag sa kanila. Eh pero ito maganda. Yes. Mismong yung mga nahalal natin, ang sila rin ang nagkakasundo at hindi nagkakasundo sa dapat baguhin bago pa tong people initiative. Correct. That's why that's the essence of democracy. Oh, mayroon tayong Talagang may tanong. May caller. Anong sabi ni, paano ito? Si Kulit Rivera. Anong sinabi niya? Sinabi niya, basahin ko lang sinasabi dito. Sige. Dapat ba na Senado lang ang pwedeng sundin dito? Ano ang parte ng Congress dito? Pwede bang pag-isahin na lang ang desisyon? Uy, topic sa balita yan ng isang gabi. Oo. Ano mga bang implication kung yung Senate at saka yung Congress nagsama para desisyonan to? May implication ba? Oh, definitely. Gaya lang? Kasi lumalabas talaga, when you say Congress, dito sa ating current Constitution, pag sinabing Congress, 2 houses yan. May upper at saka lower. Kaya pag sinabing Congress, isang buo yan. Kaya pag sinabi natin Senate is part of Congress. Pero minority, majority naman. Hindi, iba pa yon. Iba pa yon. Yung Senate is the upper house, yung House of Representatives Is the lower house. Pero they comprise Congress. Sa ibang bansa, isa lang house lang. Pag sinabing Congress, yan na yan. That's a body of representatives. Right. Eh sa ating current saligang batas, So is it ginawa good? nating 2 houses eh. Is it good pag nagsamang Senate? Kumbaga, pagsamahin natin yung Congress at Senate and then let's vote on it. Is that good? It's good in a sense na lumalabas na you hear the side of the Senate, you hear the side of the House of Representatives. And then they just make one decision. Yes. Pero unfair sa Ngayon, voting yan. Ngayon nga, hindi pa tapos eh. Sandali lang, Pas G. Ngayon, pag pinagsama mo sila, since marami ito, at saka kukunti lang ang Senate, di lumalabas na dilute mo yung power ng senators. Yeah. Yun ang punto de vista. Kaya ko na, pala ayaw nila. hindi nga kasi dapat, they have to be voting separately. Eh saan naman pumapasok tong People's Initiative? Nandoon yun sa ating Teka muna, yung word na initiative, abogado ka. Anong ibig sabihin ng initiative? kusang loob. So ibig sabihin, kusang loob akong pumipirma sa isang bagay na hindi ko naintindihan. Mahirap yun. Mahirap yun. Ang labo ko kausap! Mahirap yun. Pag, Diba? if it's really done on the desire of the people to change, papakita mo talaga dapat doon na yung pulso ng tao gusto baguhin. So, may nagtanong, di ba? Ba't kayo pumirma?
Sabi, pumirma kami. Ba't ka pumirma? May 400 eh. Bakit ka pumirma? Aba, pinaglalaban ko karapatan ko. Anong karapatan yun? Basta, pinaglalaban ko. Kaya- So marami nagpipipirma nang hindi nila naintindihan ano yung gaano kahalaga yung pirma na yun. Kaya nga importante talaga yung awareness ng tao when it comes to all of these activities, Oo. especially voting. It can be as simple as shading that ballot box during election day, but the consequence far-reaching. Alam mo, may naalala lang ako ngayon, attorney. Mm. Isang ating minamahal na dating Pangulo sa Okay. panahon ni President Gloria Arroyo. Okay. Di ba naging issue din tong chacha na to? Oo. Ano nangyari doon? Hindi rin naaprubahan. So, ibig sabihin, pwede pala na mag-propose ng charter change pero hindi maaprubahan. Correct. Ang tanong ko, saan ba galing itong charter change na gusto nilang baguhin? Hindi ko naintindihan. Saan galing saan? Now, out of the blue, gusto nila magkaroon ng charter change. Bakit? Ano yung Hindi. pinaka-root? Bakit nila gustong baguhin at magkaroon ng pagbabago? Magkakaroon ng consultation yan. So, wag mo muna natin pag-usapan yung People's Initiative. Oo, sige. Kunyari, yung the congressmen, Oo. they will say na, mas maganda pag ganito gawin natin. Example lang mas maganda tanggalin natin yung term limits. Mas maganda na gawin natin one house lang instead of two houses in Oo. Congress. Pwedeng ganun eh. Based on all So, your observations. Ngayon, mag-uusap-usap sila. Oo. Pag mag-usap-usap sila and they get that fractional majority na pwedeng ipas ng Congress na tanggalin natin to, amenda natin to, hindi pa rin automatic magbabago yan dahil that particular change, that particular amendment in Congress will have to be ratified Grabe, no? by the people. Hindi ganun kadali ang proseso. Oo, grabe. Alam mo, sa totoo lang, nakakatuwa na you're a man of the law who understand how all these things work. Sa amin, sa law of the Lord, is really quite simple. Aha. You know? Sa amin, ang nasusunod lang ay si Lord. Okay. At wala na nagbabago dun sa part na yun. Pero ang tanong ko, paano Oo. man malalaman kung galing kay Lord? Ayan. Yung batas na yun. May dalawa kasi. Yung mga nagda-drugs, feeling nila, nakakausap nila si Lord. Di ba? Lakas ng tama. Lakas at tama yun, di ba? Kasi sa amin, the Bible is the only authority in our life. Okay. Just as the Constitution is the only governing, di The ba? supreme law. The supreme law of the land. Actually, if you look at both, there really is nothing wrong with them. Okay. They are both intended for good purposes. Tama Yes, ba? good Di ba? yes. Pag sinunod mo ang Bible, mag-ingat ka, Attorney Fred. Baka matigil ang pambababae mo. Aray ko po. Attorney Fred, baka matigil paninigarilyo mo. Aray ko po. Attorney Fred, baka maging mapagpatawad ka imbis na gagalitin. Patay, no way. Karamihan na nakakabasa o nawa ng Bible, naaayos ang buhay. I'm sure na in the same way, if we follow the Constitution, if we obey as a good citizen, mapapaganda ang komunidad, ang ating bansa, at ang ating buhay. Tama ba? Tama yun. So, bakit natin kailangan baguhin? Hindi dapat. Kasi yun na nga ang purpose for good governance. Everything for good. So, pwede tayong magdagdag Pwede. kung ikakaganda ito. Correct. Kaya mga kababayan, mga kapatid, makinig po kayo. Sandali Diba? lang, sandali Ay, lang. di ba pala? Merong isang question pa sa isang ating viewer. Yes, yung mataba dyan sa likod. Ano yun? Hindi. Hindi, ang question niya, Kanina, Pastor, love your neighbor. Oo. So, pwede na polygamy. ibang klase, Ibang klase. Hindi Bible at Constitution ang pinapasundan yan. Anak ng demonyo. Hindi, joke lang. Tandaan po ninyo, walang pagbabago na mag-aaring magdulot ng pangit sa isang buhay. Tama? Okay. Last question for you, Pastor. Yes. Pagdating sa law of the law of the Lord. Oo. Kasi ganito, no? Sa law of the land, titingnan lang namin ang nakasulat na batas. Yes. 'Di ba? Nandoon yung Constitution, other laws passed by Congress, other ordinances na passed by the local government Yes. units. Nakasulat 'yan. Yes. At requirement 'yan sa batas ng tao na kailangan naka-publish. Oo. Naka-publish 'yan. Kaya may sinenyas. Oh, requirement 'yan na naka-publish. Kaya alam namin kung ang gagawin ng isang tao ay bawal sa law of the land. Oo. Alam natin. Ngayon ang tanong,
Pagdating naman sa pamantayan na gusto natin, sundin ang law of the Lord. Paano ano yung titingnan ng tao? Para sa ganun, itong ginagawa ko ay isang ayon sa law of the Lord. You know, everything begins with awareness. Change only occurs when you're aware of something that you need to change. Just like the Bible. You want to know the will of God? Yes. Then read the Bible. You want to know what pleases God? Pero sandali, Pastor. You want to know what pleases God? Sandali, Then Pastor. read the Bible. Sandali, pero Pastor G, ako nahirapan na ako magbasa ng mga sari-saring batas. Mga RA, mga CA, mga PD, ang hirap. Pati OA, meron na rin. Oo. Pero Pastor, ang hirap basahin ng Bible. Ano bang masasabi mo na tip para maganda at maintindihan pa yung mga nakasaad sa Biblia? Ang hirap intindihin, Pastor G. Actually, sa totoo lang, mahirap talaga intindihin ng Bible. Aha. Kaya nga sabi, you must have the Spirit of God to understand God. Mhm. Ngayon, in reading the Bible, kailangan may naggagabay din sa'yo. Ikaw nung nag-aral ka ba, meron kang professor? Meron, professor. So lahat ng binasa mong law books, may nag-guide sa'yo. Yes. The same thing with the Bible. Hindi mo pwedeng basahin ito mag-isa dahil magkakaroon ka ng sarili mong interpretasyon. And you know what? Wrong interpretation, wrong application. Wrong application? Wrong believing, wrong living. Kaya kung mali ang interpretasyon mo sa binabasa mo, mali magiging application mo sa buhay mo. So, ibig sabihin, kailangan talaga na yung tao, para maintindihan yung law of the Lord, kailangan po pumasok sa theology? No. Ang kailangan niya is unang-una, faith comes from hearing and hearing the word. There are 5 different steps in scriptural intake. Yan ang gusto natin maintindihan. So yung nakikinig 5 scriptural intake. First is the hearing. May preacher ka, pastor ka, pari kang narinig. Adi, dapat punta ka sa simbahan. Hindi, naririnig mo lang yun, but it does not guarantee you understand. Pero ang isang example dyan, yung hearing na yan, simbahan. It's simbahan, it could Okay. be online, it could be anything. Okay. Okay? Number 2, Number 2 is reading. reading. Binabasa ang, Hindi mo lang siya narinig, babasahin mo naman siya. kahit mag-isa ka lang. Pero it does not guarantee it. Hindi. Basta basic Oo. lang. Okay. Binasa mo ngayon. Ah. Lalong hindi mo naintindihan. Kaya nga 5 ang kailangan. Now comes the third thing, studying. Bakit sinulat yan? Sinong audience niya noon? Ano ba mga cultural practices back then? So, Bakit ganyan? Ba't parable ang sinasabi sa mga Pariseo? May reason why the Bible was written in that specific time, and it should be read in the lens of the times it was written. So, study it. Okay. Balik mo natin sa 1, 2, and 3 So, hearing. Hearing? Sandali. Magsisimba. Makikinig ako. Yes. Reading, magbabasa ako. Yes. Pwede kong gawin yan on my own. Yes. Yung studying, paano ba yan ginagawa? Implementation, how do you the do truth it? is, it takes humility. Kahit gaano ka katalino, gaano ka kagaling, but if you surrender to really understanding it, sasali ka sa mga Bible groups, Bible study group, mga life groups, mga ganon. May gastos ba yan, Pastor? Actually, napaka-libre niyan eh. You know? Ang pinakagastos dito, pride mo lang. Yeah. Okay, let's go to number 4. Number 4 is called memorization. Katulad Naku, ikaw, hirap nun. pumasa ka dahil na-memorize mo. Pag nag-exam ka, di ba, ganun yun. Aha. Di ba? So yung memorization, oo, kaya pala sinabi niya, man does not live by bread alone. Ay, oo, naalala ko, God will never leave us nor forsake us. Ay, oo, if I don't forgive, then God will never. Yung application sa buhay mo is nothing but just a remembrance of the things that you have read and studied. So, hindi siya nag-i-impact sa'yo at hindi siya nagre-retain dahil hindi mo siya pinag-aralan o binasa. Okay, bago natin iwanan yung number 4, meron ka bang tip para how to memorize certain verses in the Bible? Yes, unang-una, Paano? don't use drugs. Kasi pag nag-drugs ka, ang hirap maalala yung mga bagay na yan. Drugs ruin your brain and your memory. Okay, Believe me. Oh, Sino ka nga ba? Number 2, ano pa? Wala na? Pangalawa, in memorization, writing is very important. You know, what you hear, you forget, but what you write, you always remember. Parang, di ba, pag inaalala mo yung pag-dial, 0915, di ba, diisip mo yung pag-dial. So, photographic lagi. So, every time that you write, you read, you write, you do your devotion, you write, it really just indelibly inscribed in your head. Yung tinatawag natin ngayon journaling. That's mga- right. sa Journaling, mga bata devotional, ngayon. reflection, and the last but not least is called meditation.
Kaya sabi ng Bible, meditate on it day and night. Yan, hindi yung, Okay. hindi ibang meditation yan. Oh, pero may tanong ako. Gaano katagal? Well, actually, the funny thing is, the journey, sabi mo nga journey, The journey. it's a journey eh. And that journey should be progressive. Okay. Hindi naman tanong dito gaano katagal naging Kristiyano eh. Ako marami akong Kristiyano, hindi ako galit, nag-explain lang ha. Marami akong kilalang Kristiyano, tagal-tagal na sa church, di pa rin nagbabago. Hindi, pero tanong ko nga sa'yo, nung ikaw, nung nagkaroon ka ng 180 degrees na turn, Oo. yung part ng meditation mo, mga ilang minutes sa isang araw na dumami, Oh, na man. dumami. First thing in the morning, it takes about 30 minutes to 1 hour. That's one. You know, in just worshiping, hearing, playing songs, you know, and worship Hindi, songs. yung meditation and then lang. Yung reading. Yung meditation, part Meditation for me comes at nighttime naman, bago ako nighttime. matulog naman. You lang. know. Mga 5 minutes, ngayon 30 minutes Longer na. siguro, mga 10, 20. It depends. Alam mo yung getting grossed. Makikita mo, babasahin mo lang unang linya, tapos mabibitin ka doon, babasahin mo yung paragraph. Yung paragraph, hindi mo napansin, nakabasa ka na ng 3 chapter. It depends. It will take you to a different state. At saka base din yan sa interest mo. Oh. Tulad niya sa amin, sa Law of the Land, ang curriculum, first year ka. You want to really know the law of the land, Oo. first year may intro to law. Intro to law. May statutory construction. Oo. Merong civil code, yung family law. Yun ang pinaka-basic muna. Meron diyang tinatawag nating legal logic. Oo. Ngayon, kung magbabasa naman at mag-study ng law of the Lord, anong suggestion mo? Ano yung unang-una dapat? Unang-una, humanap ka muna ng mentor mo na pwede kang gabayan. Tapos magpasakop ka muna. Theology is just another aspect of learning. Yung mga hermeneutics, homiletics, those are, you know, ganun na, ano na yan mataas eh. na. Pero ang tunay na pamantayan talaga ng a life-changing person is the process that they submitted themselves to God. Kaya ang unang tanong, tinanggap mo na ba siya bilang Panginoon at tagapagligtas? Yes. Nag-repent ka na ba? Yes. Nag-forgive ka na ba? Yes. Naget niyo ako? Yes. And then, nagba-Bible ka na ba? Yes. Umattend ka ba ng church? Yes. Kumbaga, there is a process that's happening. Yes. Ngayon, balik lang tayo doon sa number 4. Oo. Nagbabasa ka na ba? Oo. Kaya sabi ko nga sa'yo, yung mga legal principles nung araw, nung estudyante ako, ang hirap intindihin. Pagbasa ng Bible, mahirap din. You said maganda may mentor. May nag-guide. Pero ang tanong ko nga sa'yo, based on sa personal experience mo, nung nagbasa ka ng Biblia, Oo. ano yung unang-unang mong binasa? Unang-una kong binasa, introduction. Which is Genesis? Hindi, nakalagay doon, introduction. This book was... Tapos sunod kong binasa, table of contents. Diyan ko, ewan ko ba, wala kayo. Pero, in the beginning was the Word. Sa Matthew, in the beginning was the Word. Pero, ito po, totoong sagot, no? Pinagsabay ko ang Genesis at Matthew. Sa umaga, Genesis 1 chapter. Sa gabi, Matthew 1 chapter. So, one from the Old Testament, one from the New Testament, and it was moving forward. Pero, ito na nga, dahil hindi ko naintindihan, mentor, nabasa ko kanina sa Matthew, sinabi, in the later times, you will... Anong ibig sabihin nito? Kailangan meron kang pwedeng pagtanungan at tawagan para maintindihan mo. Don't rely on your interpretation. Kasi sabi ng Bible, you're just in milk stage. You're not yet in solid food. Gatas, So, may kumbaga. tanong ako. Hmm. Kasi marami naman libro sa Bible. Yes, Ang 69 tanong- of them. Ang tanong, bakit inuna mo yung Genesis tsaka Matthew? Because in the beginning was the Word, ang unang sinabi sa Genesis. Okay. Sa sa John pala, I'm sorry, my John, fault. sa Sa John, sinabi, in the beginning was the Word. Ganon And the Word din. was God. And the Word was God. So nagsimula muna ako dun sa dalawang part na yon, which is one in the New Age, New Testament, and one in the, So just as I was reading the 5 Torah, I was now reading the Synoptic Gospel naman, which is John, Matthew, Mark, and Luke. So mga kaibigan, ang payo ni Pas G, Yes. being a man of God, if ever you are now interested in reading and knowing the Word of God, Yes. unahin daw muna natin ang Genesis at saka John. Yes. No? But always with the help of a mentor. That's right. Pero, Pas G, paano kung
Wala akong pambayad sa mentor, mahal-mahal nun eh. Actually, yung mentor ang nagbabayad sa'yo, mag-aral ka lang. At ito naman ang payo ng ating man of the law. Di ba? Ang ating government will never change for the worse. It always change for the better. At sa kanyang message kanina, naintindihan ko, at salamat, attorney, that changes in our constitution can and cannot be approved pala. Na may power din pala ang People's Initiative and everybody plays their role, no? Kaya nga, ang prayer natin ngayon, unawain muna natin ang lahat, ang mga bagay-bagay, bakit nila balak gawin to, ano nga ba yung pagbabago, bago tayo mamintas, bago tayo mag-react, at bago tayo tumanggi. Tama po ba yan? Tama yun. So if there's one last message you have for our audience, what will it be, attorney? Alam mo, para ikaw ay maging, kumbaga, maintindihan mo ang batas. Pwedeng start tayo sa basics. You don't have to be a lawyer. You can listen to programs like this to educate you. Huwag tayo doon sa mga hindi naman eksperto. Hanggat papano, we try to absorb and understand what we can as a voting person. Kasi lahat naman yan, lahat ng batas natin dito sa law of the land, ang gumagawa niyan tao. Yung tao na yan, yung tao natin binoboto. They are the legislative body that makes our law. So, hanggat maaari, we try to be conscious with our civic duty. Ang importante sa atin ay yung tayo ay wasto, tama, pagdating sa pagboto, dahil yung mga ibinoboto natin, sila ang mga gumagawa ng batas. Sila yung gagawa ng pagbabago sa saligang batas. So, those are the ramifications of that simple act of voting. Ngayon, kung gusto nyo pang makaalam pa ng iba o advance sa law of the land, then kailangan mag-aral ng abogasya, which takes a long time. When it takes a lot of discipline and a lot of resources, but it can happen. And marami tayong mga ibang stories on how certain law students struggled to become lawyers. Right. So yun lang ang aking lasting advice and word when it comes to understanding the law of the land. Ngayon, ikaw naman, Pas G. Ano yung mga, kumbaga, takeaway mo na gustong makuha? Sa akin, maikli lang. Okay. Unang-una, the law was intended to protect us. Okay. The Constitution is there to govern us. Okay. Just as the Bible is there to lead us towards a life that is pleasing to God. Mhm. Gusto mo maging magaling na nanay, magbasa ka ng Bible. Gusto mo magaling na tatay, magbasa ka ng Bible. Gusto mo magaling sa negosyo, everything really is in the Bible. And at the same time, makikita mo that is really a journey. No? Christianity is not just the title, it is actually a lifestyle. No? Kaya para sa ating mga manonood, huwag mo sabihin gusto mong pumayat, mag-diet ka. Tama. Huwag mo sabihin gusto mo magpalaki ng katawan, mag-exercise ka at mag-lift ka ng weights. Kung gusto maging champion sa golf. At kung gusto mo maging champion sa golf, makinig ka sa akin. Pero kung gusto mong lumalim ang espiritualidad mo, then practice things that will make you stronger in your spirituality. And it begins with the Word of God. Alam niyo, sa totoo lang, isang pribileyo sa amin ang samahan niyo kami sa ganitong programa, kaya gusto naming ibalita sa inyo ang magandang balita, no? Huwag niyong kalimutang abangan ang Usapang LOL! Pihit nyo na yung AM ninyo sa 846. Ito po ang tinatawag naming istasyon ng Radyo Veritas tuwing Sabado, 9 a.m. to 10 a.m. Isang oras lang po. Samahan nyo ang pinakagwapong abogado sa mata ko, si Torny FM. At ang pinakamagising, magulo at masaya na man of God na si Pas G. Dito lang sa Usapang LOL!